sa iba pang eleksyon, yung October election. Dahil mismo yung COMELEC ay nagsasabi na mahihirapan sila halos sa isang buwan lang at kalahati ang pagitan ng October at saka December, baka hindi kayanin lahat ng mga balota na kakailanganin. Kaya eto nga, yung problema ko, yung pala, may BARM election at may balak yata na mag-postpone. Ang sinabi ni Senate President Escudero, kaya itutuloy ang barangay at SK election sa December para and then i-extend yung kanilang term sa 4 years dito sa Senate para hindi na masasabay sa anumang national o local elections. Kailan man naman hindi talagang sasabay yun kahit kailan. Hindi talaga tatama. Pero yung halimbawa this year kasi kasabay ng midterm election, di ba? This year yung SK. Kung December. Yes, kung December. Pero ang problema this year kasi ay 2 years lang halos ang term nila. Kaya walang may gusto ng eleksyon. Saksakan ng mahal at isa pa, magkakasabay doon sa BARM election, which as we know is a very historic and first election. Isang pangako na bigong-bigo na ang ating mga kapatid na Muslim, antay na sila ng antay, ikatlo kung sakali, ikatlong postponement to. Kaya nga, nanghihina yung mga liga ng barangay at walang nararamdamang gobyerno sa ibaba dahil imbis na tulungan yung mga barangay na siyang mukha ng gobyerno sa ibaba, binabawasan ng kapangyarihan at sadyang pinapahina. Walang bumababa na project, yung mga programa, yung kaayusan, walang suporta sa agrikultura, sa pagkain, hanggang sa gabineta lang lahat. Ano yon? Puro drawing? Anong akala nila? Cartoons? Hindi naman dapat ganun. Palawakin natin ang kapangyarihan ng barangay, ang kanilang termino. At yung 4+4 na sinasabi ng LEDAC, mas bawas pa yun kesa sa present term nila, 3+3+3 or total of 9 years, magiging 8 pa. Kaya nagtataka ako, ano kaya ang pakay nito? Kasi sabi nila, abangan daw yung susunod. Yung pala, may kilos na yung BARM ipopostpone. Kaya itutuloy yung barangay. So may time pa ba, ma'am, para i-postpone delay yung BARM election? Matatapos na yung 19th Congress. So sa 20th, yun ang plano, ma'am, pagpasok ng 20th? Parang may ganun. Parang may nagsasabi na ipopostpone sa 20th Congress. So nakausap niyo na po si SP Escudero kung talagang decided na ituloy ang SK election, barangay and SK election? Well, pinaalam ko kay SP Escudero, natutol talaga ako dyan. Sinabi ko pa nga, kung ang problema, ako yung author at ako yung sponsor, tanggalin na yung pangalan ko, matulungan lang ang ating mga barangay na maipostpone para matuloy-tuloy ang kanilang trabaho at proyekto. At higit sa lahat, ituloy na yung BARM election sa wakas. Ang tagal na nating nag-iintay niyan. So hanggang next week na lang yung session. So, oo nga, 3 araw na lang. Kaya nga, pa ba? nananawagan si Vice Chair Iqbal na ituloy na. Pero yung postponement ng barangay at SK election, may chance pa ba na ma-approve, ma'am? Well, kung hindi ngayon, sana sa susunod. Pero tawag nga ako ng tawag sa Kongreso, ang balita, nasa agenda ng 2 araw, pero hindi tinitake up. Tinatawagan ko si Congressman Sagarbarria, pati siya nalilito. Dahil sabi niya, dati minamadali, ginagawang 6 years. Ngayon, 4+4 na lang at no postponement bigla. Kaya nagkakalituhan lahat. May we get more information lang po dun sa sinasabi pong reports that meron pong tumatrabaho nga working to postpone again yung BARM elections. Paano po ba ito? Meron nagkakausap sa mga lawmakers? Ano po bang efforts po on that? Actually, yung mga information napakarami po. But I don't think I'm ready really to disclose names. So, pero sa baba, usap-usapan yan eh. Saka may mga personalities na involved, while I cannot disclose their names, alam namin. At saka yung mga tao na may direct benefit pag ma-postpone po ang BARM election po. Pero I'm not ready to name names. Pero hindi Malacanang initiative, sir. Sir, ang info nyo, walang kinalaman na Malacanang, sir? Ano po? Hindi Malacanang initiative.
initiative, sir. Oh, I trust the wisdom of the president. I don't think Malacanang has something to do that. At least ang presidente, we trust the president. We trust the wisdom of the president. Ang kinatatakutan ko, pareho na naman ang dahilan na sasabihin. Kunyari, magkakaroon ng insidente, pagkatapos tatakutin ang lahat na magkakagulo, kaya kinakailangan i-postpone. Sana tigilan na yung mga maniobrang ganyan. Kasi mapayapa at nananahimik ang ating mga kapatid na Muslim. Huwag na tayo mag-create ng kung ano-anong insidente para lamang i-postpone. So, kung may mag-push nun, i-oppose niyo yung Senator Aimee? Yes. The same way that I opposed it during the time of President Duterte, and the same way that I opposed it even last year. Ano po yung nakikita niyong intention dun sa pagpapostpone or possible pagpapostpone ng BARM elections? Siguro kung sino makikinabang Yeah. na i-maintain ang control at ang paghawak ng BARM, para sa akin, dapat self-government na yan. Ang tagal-tagal na nating utang yan. Dapat 2022 pa yan. Umabot na tayo ng 2025. Ipopostpone na naman. Mahiya na tayo. Unang-una, nakakahiya sa buong mundo. Inaabangan tayo ng buong Middle East, ng buong Norway. Ang dami-daming bansa na kumbaga nakasalalay ito sa kanila na peace agreement ito na international na ang karakter, hindi lang national. Ikalawa, yung ating mga kapatid na Muslim, matagal nang inaasahan to. Parang linoloko na natin sila. Huwag namang ganun. Kada pagkakataon, kapag may pagkakataon na schedule, ipopostpone ulit. Huwag namang ganun. Pero ma'am, who or what group stands to gain kung ipopostpone? Siguro yung mga namamahala, yung mga naka-in charge dyan, na naghahari dyan, samantalang dapat ibigay na natin sa BARM. Autonomous region nga, pero hindi naman sila autonomous. Kayo na. Kami rin po sa Moro Islamic Liberation Front na partner ng government sa negotiation for 17 long years. Gusto na namin magkaroon po ng election kasi ang struggle po namin ay nasa democratic struggle po. Para po magiging normal ang itsura ng BARM po, kailangan na po natin ng magkaroon ng election Para ang impression makikreate po natin normal na po. Yun po ang ipinagtataka namin. Kung sino ang partner ng gobyerno ng Pilipinas sa peace process, yun pa rin ang gustong magkaroon ng election. At yung mga tao, hindi ko kayang pangalanan, hindi sila partner ng MILFA, yun ang ayaw na magkaroon ng election. Yun po ang ipinagtataka namin. Thank you, Vice Chair. Thank you, maraming salamat. Ay, mag-greet pala kami. Eid Mubarak. At bukas, may magandang piyesta ang ating mga kapatid na Muslim. Ayan, baka gusto rin ninyo mag-greet. Yes, tomorrow is a very important day for entire Muslims in the world, especially in the Philippines, in the BARM in particular. It's the day of sacrifice, it's the day of peace. At sana po, umpisa na po yung talagang tunay na kapayapaan dito sa Pilipinas at saka the whole of Mindanao and the BARM. Maraming salamat po for giving me the chance, Madam, and to the members of the media na makapagsalita po ko. Maraming salamat. Thank you. Sige po, Madam. Kanina, okay lang. Ano ba yung mga tanong? Meron akong state. Ito yung sa barangay, Kasi gusto ko talaga na i-postpone at palawakin na yung termino nila
para yung mga programa bumaba naman at maramdaman ng gobyerno ng ating mga kababayan. So, meron yatang press release ang ating media, no? So, ibibigay rin namin sa inyo. Pero, in the meantime, may kwentuhan sa Hague. Marami kayong nagte-text sa akin. Ini-snub ko kasi hindi ako makarinig. Hindi ko marinig ng maigi. Sintu-sintu yung aking telepono. Ako'y pumunta sa The Hague para samahan ang ating Vice President sa kanyang kaarawan. At the same time, samahan ang ating mga OFW at kababayan na